Sa space station, si Ziyang Shen ay naghihintay ng balisa kasama ang kanyang personal na mga bantay habang pinapanood niya ang walang laman na kalangitan, kaya lamang, isang napakalaking transport ship ang lumapag mismo sa harapan nila, at ang makapangyarihang family elder na si Shingi ay lumabas na may napaka-imposing na presensya. Sa sandaling makita siya, agad na lumuhad si Ziyang Shen sa malamig na sahig upang magbigay galang sa elder at ipakita ang kanyang pinakamalalim na paggalang. Agad na naramdaman ni Elder Shingi ang isang napakalaking kaguluhan sa enerhiya sa paligid nila at tumingala ng may pagkamangha sa napakalaking vortex, na pagtantong ito ay lumaki ng sapat upang lamunin ang buong sentro ng kalawakan. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ang isang pangalawa, mas maliit na vortex na umiikot sa malayong distansya, at nagtaka siya kung ang isa pang matapang na cultivator ay sinusubukan din na pilitin ang isang breakthrough sa level 13 sa eksaktong parehong oras. Naglabas siya ng isang mapanuyang snort, lubos na sigurado na ang misteryosong challenger na ito ay labis na nag-overestimate sa kanilang sariling kakayahan at limitasyon. Sa pagmamalaki, itinuro niya ang napakalaking Silver Storm at sinabi kay Ziyang Shen na ito ang ganap na walang cap-ars na kapangyarihan na tanging isang tunay na ruler-level genius ang maipapakita. Nagpatuloy siya sa pagyabang na ang breakthrough ni Deluzzi sa level 13 ay yayanig sa mismong pundasyon ng mabituing kalangitan at pipilitin ang buong sansinukob na manginig sa ilalim ng kanyang utos. Pagkasabi nito, ibinalik niya ang kanyang matalim at kritikal na tingin sa kanya upang maghatid ng isang napakasakit na katotohanan. Ang elder ay nanunuyang tinanong siya kung tapat pa rin siyang naniniwala na ang sinasabing henyo na kanyang ni-recruit ay may anumang tunay na halaga kung ihahambing sa isang literal na magiging pinuno ng cosmos. Eksakto sa sandaling iyon, nagyelo si Ziyang Shen sa lubos na hindi paniniwala habang ang mas maliit na secondary vortex ay biglang sumabog sa isang napakalaking hindi kapani-pani walang sukat, lubusang nilamon ang storm ng Sovereign Air. Ang hindi kapani-pani walang tanawing ito ay nag-iwan kay Ziyang Shen na ganap na paralisado habang sa wakas ay naunawaan niya kung gaano katakot ang laki ng kapangyarihan ng isang tunay na dominant level genius. Iniyuko ang kanyang ulo sa pagkatalo, tahimik at may paghingi ng tawad na inamin niya ang kanyang napakalaking pagkakamali sa lalong nagagalit na elder. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang pangangatwiran, itinuro na ang 30 star course ay maliit na bagay lamang sa isang magiging galactic lord. Inihambing ang kanyang regalo sa pagbibigay ng ilang barya sa isang bilyonaryo na hindi man lang mapapansin ang mga ito. Pumutok si Elder Shingi sa matinding galit, tinawag siyang labis na hanggal at sumigaw na kahit 30,000 star course ay hindi sapat upang mabili ang antas ng ultimate loyalty na yon. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag na ang mga napakamahal na resources na ito ay hindi sinadya upang bilhin ng tahasan ng prodigy, kundi bilang isang strategic welcoming gift upang ipakita ang tunay na mabuting kalooban ng kanilang pamilya. Idinagdag niya na ang kanilang pangunahing layunin ay simpleng makuha ang atensyon ng Rising Star at bumuo ng isang palakaibigang koneksyon bago sila kalaunan ay lumago at mag-mature sa kanilang buong potensyal. Mahigpit niyang binigyang diin na ang pag-iiwan ng kahit isang maliit na positibong impresyon ng kanilang pangalan ng pamilya sa isip ng batang prodigy ay madaling naisguro ang kinabukasan ng kanilang pamilya sa mga susunod na henerasyon. Dahil kinailangan ni Deluzzi na pilitin ang kanyang breakthrough ng hindi inaasahan, ang Sovereign Air ay ganap na hindi handa at desperadong nangangailangan ng panlabas na resources upang makaligtas sa mapanganib na transition. Lubos niyang ikinalungkot ang astronomical na presyo na kinailangan niyang bayaran upang makuha ang lihim na impormasyong ito. Itinuro niya na ang ibang makapangyarihang paksayon ay masayang papatay para lamang sa isang maliit na pagkakataon na mag-alok ng resources sa magiging pinuno. Dahil sa lubos na pagkawasak ng napakalaking pagkawalang ito, sumigaw ang elder sa kanya. Sinabing sinira niya ang isang bihirang once-in-a-millennium opportunity na pinagsikapan niyang makuha. Pagkatapos ay mariing ipinahayag ni Elder Shingi na pagkatapos ng napakalaking pagkakamaling ito, ang Council of Elders ay permanenteng aalisin ang lahat ng kanyang autoridad at pagbawalan siyang mamahala ng mga gawain ng pamilya kailanman. Si Ziyang Shen ay naiwang ganap na walang imik at nabigla habang ang kanyang pinaghirapang karera at maliwanag na kinabukasan ay gumuguho mismo sa harap ng kanyang mga mata. Pakiramdam ay lubos na wasak, nagsimula siyang umiyak. Mapait na nagtataka kung ang kanyang high-stakes na sugal na mamuhunan kay Lu Sheng ay palaging nakatakdang magwakas sa ganap na pagkawasak dahil lamang sa pag-iral ni Deluzzi. Walang magawang nakatitig siya sa umiikot na celestial void, pakiramdam ay labis na pinagmumultuhan ng nakakatakot na katotohanan ng hindi mapigil ang sovereign power ni Deluzzi. Malungkot niyang napagtanto na walang sino man ang makapaghula na isang halimaw ng ganitong antas ang lilito.
naniniwala na kahit isang powerhouse tulad ni Lu Sheng ay walang anumang pagkakataon na makipagsabayan sa isang tunay na master-level titan. Pagkatapos ang napakalaking energy vortex ay nagsimulang yumugyug at mag-fluctuate ng marahas, na nakagulat sa kanya habang ang cosmic currents ng kalawakan ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Sa sandaling yun, isang nakakasilaw na flash ng liwanag ang sumabog sa madilim na vacuum ng kalawakan, naglabas ng isang Mar-Ingle na level 13 aura na agad na tumigil sa napakalaking energy storm. Ang mga tao at nanunood sa buong nakapaligid na star system ay nanood ng may lubos na pagkamangha. Agad na napagtanto na ang magulo at napakalaking breakthrough na ito ay sa wakas ay umabot na sa ultimate climax nito, nakatayong matagumpay mismo sa gitna ng tumahimik na bagyo. Ang ating pangunahing karakter, si Lu Sheng, ay nakatayong matatag. Matagumpay na natapos ang kanyang maalamat na ascension sa level 13, nakatitig ng gusto si Lu Sheng habang ang nakakasilaw na liwanag ay dahan-daang nagsisimulang maglaho, sabik na naghihintay sa engranding pagpapakita ng maalamat na Sovereign King. Lubos na nagkakamali kung sino ang figura, isang masayang Elder Shingi ang sabik na nag-utos sa kanyang personal na mga bantay na magmadali at maghanda ng isang maayos at magalang na pagbati. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tripulante na tipunin ang lahat ng high-quality premium treasure na nasa kanilang storage, determinadong gawin ang lahat upang mapunta sa mabuting panig ng magiging pinunong ito. Ang matandang master ay nanood ng may lubos na pagkamangha. Pakiramdam ay ganap na starstruck sa Mar-Ingle at maladyos na anyo ng makapangyarihang cultivator na nakatayo sa gitna ng bagyo. Nang makita ang kanyang labis at sobrang reaksyon, isang may pag-aalinlangan na si Ziyang Shen ang nagtanong sa kanya kung nakilala na ba niya si Deluzi ng personal, na agad na nagpaging defensive sa Elder, ngumisi lamang siya at may kumpiyansang itinuro ang kumukupas na nakakasilaw na liwanag, ipinahayag na habang hindi rin niya nakilala ang Sovereign Heir, alam niya kung sino ang nakatayo doon, at tiyak na hindi si Deluzi. Pagkatapos ay ibinunyag niya sa kanya na ang bagong umakyat na makapangyarihang titan na ito ay si Lu Sheng, na siyang eksaktong parehong cultivator na itinuring ng Elder na walang kwentang basura. Nang marinig ito, lubos na nawala ang kanyang isip si Elder Shingi, sumisigaw sa ganap na pagtanggi at malakas na hinihiling na malaman kung anong uri ng masamang biro ang ginagawa niya sa kanya.